O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa paggising mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa magandang panahon. At Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy, patuloy po namin hinihingi ang iyong banal na Espiritu o Diyos na siyang pumakunan sa bawat isa sa amin. Magbigay ng pangunawa, magbigay ng bukas na kaisipan, puso, Panginoon, hanggang sumunod. At sa iyong alipin, Panginoon, na gagamitin sa harapan ng pulpitong ito, dalangin ko po, Diyos, na kayo'y magsalita, ang pawang katotohanan na maipahayag, at ang pangalan mo lamang, Panginoon, na malakila at maitaas. Dalangin namin ito, Panginoon, sa lahat po ng inyong iglesia sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tutuloy ko po yung aking series. This will be the final. Ito po yung final para sa series na to. It's a 3-part series natin for the past 3 weeks for the month of July. So, ito na po yung huling linggo ng July. So, technically, dapat po si Pastor Oyet nandito. So, parang si Pastor Oyet po currently ay naimbitahan sa isang iglesia para magsalita. So, the parable of the three judgment. So yung una po natin ay the parable of the two sons. Matatandaan niya, yan po yung parable na kung saan yung isang anak ay umoo, yung isang anak ay hindi. Pero yung hindi sumunod. Sumunod, last Sunday, pinag-aralan natin yung the wicked tenants. Ito yung mga tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon, subalit yung kanilang ipadala ng para kunin yung mga nararapat para sa Panginoon ay kanilang inangkin yung bagay na pinagkatiwala sa kanila. Kung saan idinulog ng Panginoon yung kanyang pag-aaral. At panghuli, ito po ngayon, it's the parable of the wedding. Paano basahin niya? Banquet. Nahirapan ko yung kasi nahirapan din ako eh. It's the parable of the wedding. So, bigyan ko lang ulit muna kayo ng sequence of events. So again, nangyari yan, yung tatlong parabulo na yan. During the time na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, nung kinuha niya yung asno, papasok sa templo, again, ito yung palaspas na nakikita natin sa bawat tuwing Abril. Ang ginawa niya dito ay cleanse the temple. Paano na cleanse yung temple? Tinaob niya yung mga paninda doon sa harapan ng templo. Pagkatapos nung lumabas siya, may nakita siyang isang fig tree na punong-puno ng dahon, subalit walang bunga, kaya ito yung kanyang isinumpa. At pagkatapos nito ay nagturo siya sa templo at siya tinanong ng mga leaders, religious leaders, kung kaninong otoridad siya nagtuturo. So ito po yung sabi nito sa 21, pumasok si Jesus sa templo, habang siya nagtuturo doon, lumapit sa kanya mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan, siya tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? So the question is not the teaching, but rather the authority. Sino nagbigay sa iyo ng authority? And yan ang reason kung bakit sinagot sila ng Panginoon ng tatlong parabola. The two sons, the wicked tenants, at ang panghuli ngayon is yung the wedding banquet. Yeah. So, yan siya. The wedding banquet. Sino na po dito nakadalo ng kasalan? Halos lahat tayo siguro ano. Sino dito ang kasal? No? Lahat tayo, ano? Kasal, ano? Yung lahat na may asawa ay kasal. No? Makikita natin dito, sino dito yung bongga yung kasal niya? Jesus. Kasi yung kasal ko nun ay simple lang. Simple lang. Sino dito yung kinasal na ang celebration ay inabot ng araw? Wala pa. Sino dito yung kinasal na inimbitahan yung buong barangay? Wala pa. Kung hindi kayo nakakatalo sa probinsya, ganun po doon. No? Naalala ko yan kung high school ako. Ako po yung waiter sa isang catering. So, third year high school ako, fourth year high school ako nag-catering. Dahil sa probinsya kami, majority ng sinaservice namin ay mga kasalan doon, yung mga kasalan. And masasabi ko sa inyo, kapag
Alas 3 na madaling, dati kami doon ng, halimbawa kung kasal ay linggo, Sabado ng gabi nandun na kami. Pagdating ng Sabado, kasi Sabado ng hapon nandun na kami. So pagdating namin ng Sabado ng hapon, magdidiskarga kami ng mga gamit, magpapahinga kami. Pagdating po ng alas 2 ng madaling araw, alauna ng madaling araw, bising na kami. Bakit? Nag-aayos na kami ng event. Kasi tapos na rin yung sayawan. Siguro sa mga kabataan hindi nila alam na yung kasalan dati, bago ikasal, meron pang sayawan. So tapos na yung sayawan, kami naman yung gagawa, maglilinis, mag-aayos lang. Hanggang sa dumating yung alas 7, alas 9, alas 10, darating yung mga panauhin. At pagdating ng mga panauhin, ay kakain muna sila. Pero pag sa probinsya, buong barangay, expect mo na yan, buong barangay. Kung saan naaabot yung balita, ay kasama yun sa imbitasyon. Kaya kulang ang 10 baboy, kulang yung 2 baka kapag ikaw ay talagang So, sa kwentong ito, ay tumutukoy din ito sa isang salo-salo o sa isang kasalan. At titignan natin kung ano ibig sabihin. Pero samahin niyo muna ako basahin dito po sa Mateo chapter 22, verse 1 to 14. Sabi niya, muli nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng isang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang hari nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So yung ikakasal ay yung anak na lalaki. Yung tatay ay isang hari. Sinubo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Kalayan mo yun, tinanggihan yung party-party, tinanggihan yung pagkain, blessing. Muli siyang nagsuko ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilin ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at mga pinagabang buya, at handa na ang lahat, halina kayo. So basically, sinasabi niya ulit, pumunta na kayo kasi andun na yung catering. Di ba? Nakaset up na yung catering, nakaluto na lahat. No? Naitumba na yung mga dapat itumba. Andun na. So yun yung sabi ng hari, sa lahat ng inanyayahan niya. And then verse 5, sabi niya, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, ito yung ginawa nila. Pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nagkasikaso ng kanyang mga negosyo. So lumapit, nag-ayaya, tinignan, umalis, inasikaso yung kanilang mga personal na buhay. Then, verse 6, yung iba, sinunggaban naman ang mga lingkod, dinama at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay tao yun at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa lansangang mataos at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. So basically, sabi niya, matapos i-disregard ng mga taong inanyayahan, pinarusahan sila ng hari at ang sabi ng hari, lumabas kayo, tawagin ninyo lahat ng makita ninyong tao sa daan. Lahat-lahat. Wala kayong itatangin. Ano sabi niya dito sa verse 10? Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Wala silang pinili. Masama, mabubuti ang kanilang kinuha. It doesn't matter kung ano yung social status nila, kung ano yung background nila, kinuha lahat ng mga alagad ng hari. At napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So, napuno yung kasalan. Now, pumasok ang hari, kumakain na sila. Right? Kumakain na sila. Pumasok ang hari upang tignan ng mga panauhin.
I-check niya. Nasaya siya, napuno. Nakita niya ang isang tao, kamalas ng tao ito. Sa dinami-dami na pumunta. Pumunta ang isang tao, hindi nakadamit, pangkasal. So ito yung mga tao na tinawag nila sa lansangan. So ngayon, nung naglalakad yung hari, may nakita siya isang tao na hindi nakadamit, pangkasal. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Parang ganito yan, kung susubo siya, tumiyo yung hari sa tabi niya. Sabi niya, kaibigan, bakit hindi ka nakadamit pangkasalan? Ba't nakasakto shortcut ka, chinelas niya? Ganyan gagawin. Ang sabi niya, hindi nakasagot ang tao. Hindi siya nakapagsalita. At dahil hindi siya nakapagsalita, sabi ng hari, talian ninyo ang kanyang kamay at paa, itapon sa kadiliman, doon mananakit siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Saan siya ginagawa? Sa dungeon. Sa dungeon. Kasi madilim. Nananakit siya. Now, pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang so that's the parable of the wedding. So in summary, ibigyan ko lang ng summary, in a brief summary, yung parable na yan is that may hari, may hari, may kakasalang anak, may mga nainangiyahan, nung ready na yung kasal, hindi pumunta yung mga inangiyahan, kaya nagtawag yung hari ng mga hindi imbitado. Nung dumating yung mga imbitado, at sila'y nagtitipon-tipon doon, nakita ng hari na mayroong isa na pumunta na hindi nagsuot ng damit pangkasal, itinapon niya, pinakulong niya. At pagkatapos niya ipakulong, sabi ng Panginoon, maraming tinawag ko kundi lang napili. Sa wikang Ingles, sabi niya, many are called, few are chosen. Okay. So, bago ko ibigyan kung makikita natin, marami sa parabolo ni Kristo ay patungkol sa kasal. Kung pinag-aralan nyo na yung libro ng Pahayag o yung Revelation, makikita nyo doon na inalign din ng ating Panginoon yung kasal, patungkol sa kasal, saan? Sa kanyang muling pagbabalik. Yung pakikipagkaisa niya, sabi nga niya, ang iglesia ay parang bride. The bride of Christ is the church. At sabi niya, si Kristo, yung groom. Kaya kung makikita yun sa mga parable ni Jesus Christ, palagi nang inaalay doon, na sabi nga, makikipagkaisa si Kristo sa kanyang bride. Kaya napakahalaga, napakasagrado ng kasal. No? Kaya nga, sa isang mananampalataya, kapag tayo mag-aasawa na o nais na natin lumagay sa katahimikan o nais na natin bumuo ng pamilya, ang una-una natin ginagawa yun, magpakasal. Kasi napakahalaga yun, ang sagrado yun mismo sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang may akda ng kasalan. Siya yung nag-akda ng kasalan at maging yung hinaharap ng iglesia ay mapupunta rin sa isang kasalan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Okay? So now, noong panahon ng mga Hudyo, ito tatandaan natin. No? In the first century, Second Temple Judaism, a wedding was far more than a single day's ceremony. Noong ako po ay kinasal, isang buwan. Isang buwan kaming nag-usap ng asawa. Pagkatapos ng kasal. Hindi isang buwang handaan. Hindi isang buwang handaan. Ilang oras lang na handaan yun. Magsimula alas 6. Hindi pa nga, kasi katayan pa yun. Tapos saka kami pumunta ng west. Alas 9 yung west. Natapos ng alas 11. Alas 11 pumunta kami ng bahay. Kumain. Pagdatak ng alauna, tapos na yung handaan. Right? So ilang oras lang yun? Yung handaan. 2 oras. Tama? 2 oras lang yung handaan. Pero nung panahon po ng mga Hudyo, a wedding was far more than a single day ceremony. Ilang araw po ito, tumatagal ito ng buwan. No?
It's structure. Pag tinawag natin structure, merong stages sa kasalan. Hindi lamang ito na nag-decide na yung kasal ngayon, punta ka na, kasal ka na. Yung sinabi niyo mga hindi gano'n. No? Kabilang dyan, kailangan involved dyan yung mag-asawa, yung magiging mag-asawa. Yung kanilang buong pamilya. Pag tinawag kong pamilya noon, hindi po yung nanay, tatay lamang. Yung buong angkan. Yung buong angkan. Hanggang sa apo sa inlalaki. Hanggang doon, ang abot doon. Pangatlo, sabi niya, yung buong komunidad. Kasi yung buong komunidad noon, kung makikita naman natin, pagpapalik tayo sa setting ng probinsya noon, makikita natin yung buong komunidad, magkakamag-anak yan. Di ba? Magkakamag-anak yan. Ito, compound ni letter A, compound ni letter B, compound ni letter C. Pero yung lahat ng compound kaya, parang isang barangay na sa dami. Pero magkakamag-anak, kayo, ganun po yung setup niya. So, merong tatlong stage kapag ikaw ay kakasal sa bilang budyo. Number 1, kailangan nyo maintindihan ito para maintindihan nyo yung banquet. Number 1, yung tinatawag natin na fiducia. No? Ang ibig sabihin nito is match and covenant or covenant negotiation. It's actually the arrangement phase. So, paano nangyayari ito? Example, si Sister Lisa. Sample lang naman. Si Sister Lisa, yung kanyang tatay, sabi niya, mukhang okay itong si Brother John. Parang okay itong si Brother John na maging asawa niya. So yung tatay ni Brother John at saka yung tatay ni Sister Lisa, mag-uusap yan. No? Mag-uusap sila. And then, pagkatapos nila mag-usap, magkakaroon sila ng kasunduan, silang mag-ama. Yung mga magulang, ama lang muna, walang pakialam si nanay doon. Yung tatay lang. Mag-uusap muna yung dalawang mag-ama at magkakasundo sila sa isang marriage agreement. Sabihin natin, mukhang type ng anak mong lalaki yung anak mong babae. Grabe kung makatitig eh. Ay, ganun ba? Nasa kama kita, pakasalan natin. So, ganun yung mangyayari. Arrange marriage nila. Now, kung magkakaroon muna ng arrangement, isa sa mga bagay na pinag-uusapan nila doon is yung tinatawag natin ng mohar. Ito yung tinatawag natin ng bride price. Sa kultura natin, meron tayong tawag dyan. Ano yung tawag natin? Dowry. Merong dowry, merong bride price. So bago mo kunin yung bride sa pamilya nila, kailangan bibigyan mo ng halaga yung babae. No? So yung babae niyo, halimbawa sinabi, ikakasal na si Sister Lisa, tapos yung tatay ni Sister Lisa, sasabihin, bago mo pakasalan yung anak ko, kailangan magbigay ka sa akin ng 1,000 kambing, 1,000 baka, 300 tupa, at 1,000 bilang. Ganon, parang ganon. Sasabihin naman ng tatay ni Jan, sa'yo na yung anak mo. Pinamigay. Hindi, ang sasabihin naman natin yung ihahanda namin yan. Ibibigay nila. So, not until ma-fulfill yung bagay na yun, the agreement is fixed. Okay? So, at the early stage pa lang, nagbibigay na sila ng kayamanan. Sa India, baliktad. Yung babae ang nagbibigay ng dowry para sa lalaki. Ganun ang kultura naman nila. But that's part of it. No? The second part is ito. Yung tinatawag natin ng illusion o yung legal binding o yung betrothal na may legal binding for 12 months. Isang buong taon. No? So after nag-engagement ninyo, mananatili, sabi niya, the couple sealed the covenant by drinking a shared cup of wine under a shuka. Ano ibig sabihin ng shuka na yun? It's a canopy. Papakita ko sa inyo mga yung picture niya. And then they will sign a kituba, a marriage contract, outlining the rights and duties. So nakasulat doon sa kituba, ano yung mga rights ng babae, ano yung rights ng lalaki, ano yung duty ng babae, ano yung duty ng lalaki. That is also aligned dun sa agreement between the fathers, between dun sa mga tatay. So, titignan natin dito, during that 12 months, pipirma na sila ng marriage
contract. Magkakaroon na silang dalawa ng covenant. Pero ito yung the good part. Ito isang bagay na ito. Never pa silang magsasama. Silang dalawa, pumirma na ng marriage certificate, pero hindi pa silang magsasama. Pero, in the eyes of the Jewish law, legal na silang mag-asawa. Remember Joseph. Si Joseph. Sino si Joseph? Joseph? Joseph na? Hindi, Joseph na isa. Yung asawa ni Maria. Yung asawa ni Maria. Si Joseph, hindi niya unang asawa si Mary. Hindi niya unang asawa si Mary. May edad si Maria eh. May edad si Joseph. No, may edad si Joseph nung napangasawa niya si Maria. Now, nung nalaman ni Joseph na buntis si Maria, di ba? Nalaman niya buntis. Nung nalaman niya buntis si Maria, ano yung naisip ni Joseph na gawin? Iwalayan, right? Ang plano niya, para kapag nalaman noon, anong parusa ng babae na mahuhuli na nangangalo niya? Binabato, right? Stone to death. Kaya ang naisip ni Joseph noon, kay Mary, sabi niya, silently, i-divorce ko siya. Dahil sa panahon na yan, nandyan pa lamang sila sa erosi. Nandun sila sa 12-month period na kung saan legally silang kasal, pero hindi pa sila na sasama. Wala pang nagaganap sa kanila. Kaya imposible na sabihin ni Joseph na anak ko yan, dinadala mo bata. Pero dahil si Joseph, sabi niya, dahil si Joseph ay matuwid, ang sabi niya, silently kong ihihiwalayan si Maria. Pero sa kabutihang palad, ay kinausap siya ng anghel. At nalaman niya na yung pinagdadalang tao ni Maria ay mula sa Diyos. So, ganun yung nangyari dyan sa part niya. So, for 12 months, yung lalaki, walang mangyayari sa kanila, hindi pa nila mararanasan yung first kiss, hindi pa niya mahahawakan yung kamay, makikita lang niya yung mukha, hanggang ganun-ganun lang siya. Ay, ikaw ba mga asawa ko? Oo, ikaw na. Parang ganun lang. Kumustahan lang kayo. Pagkatapos nun, 12 months kayo hindi magkikita. 12 months kayo na ganun. Kapag ikaw ay nahuli na nangangaling niya o nagkaroon ka ng ibang boyfriend, pwede kang hiwalayan ng lalaki. Pwede ka niya i-divorce. Ganun yun. Kahit hindi kayo nagsama, i-divorce kanya kasi legally binding yung kitupa. So, eto yan. Yan yung tinatawag natin na chupa. Yung nasa dito. So, yung parang square. Ang significant, sa loob ng, sa loob ng structure niya, doon sila, yung iinom sila ng shared wine. Meaning, kung makikita din, incomplete siya. Ang ibig sabihin nun, sinisignify nun, yung wine is they are already one. Isa na sila. At yung building is a significance na gagawin na nilang dalawa yung buhay nila. Sila na yung magkakalawa. Yung nandito sa yung document na to, yan yung example ng ketuba. Na kung saan yan yung marriage certificate ng mga Hudyo noon. Ganyan siya ka-design. Hindi katulad ngayon, tinayip lang. Tapos na. So, ito yung panghuli. The third part is yung tinatawag natin na mission. Na kung saan ito yung wedding procession and feast. So, during the betrothal year, ito yung panahon ng 12 years, ang gagawin ng groom, pagkas nila magpirmahan, pagkas nila gumawa ng seremonya, babalik siya sa bahay ng kanyang tatay. Pagbalik niya sa bahay ng kanyang tatay, hindi siya nandoon para mag-goji-goji. No. Sabi niya doon, the groom returns to his father's house to build an addition or a room, shadar, for his new family. Gagawa siya ng bahay. Mag-uumpisa niya na, aayusin niya na. No? Kasi expected niya, aayusin na niya yung titirhan nila
nung asawa niya. Itatayo niya na yung bahay, ihahanda niya na yung pagkabuhayan, everything ay kailangan kumpleto na. Everything. May nakikita na kayong picture kung paano yung inaalay ng ating Panginoon tungkol sa kasal. Ihahanda na muna yung lahat. Now, kailan babalik yung groom para kunin yung kanyang bride? Sino mag-decide? Ito. Only when the groom's father approved the addition as complete could the groom go to retrieve his bride. Now, meron akong tanong. Ano yung sinabi ni Jesus Christ to conclusion? Yan, sa dalawang yan. Ano sabi ni Jesus Christ? Ano sabi niya? Mamukod? Bumukod. Okay? Ano ba? Yes. Sabi niya, aalis ako. Sabi niya, di ba? Aalis ako. In my Father's house, there are many rooms. Sa bahay ng aking ama ay maraming kwarto. Aalis ako para ipaghanda kayo ng mga kwarto. Ang Greek word na ginamit doon is yung siya. So nakikita na yung relation between Christ and the marriage doon sa Jewish culture. Then next, ito sabi ni Jesus Christ, walang nakakaalam, maging ang mga anghel, maging ang anak, kung kailan babalik, kung kailan ako babalik, maliban sa Ama. Sabi niya. Bakit? Because on the Jewish culture, dun sa Jewish culture, dun sa wedding, anong sabi dun sa ikalawang paragraph? Only the groom's father. Pag inaprubahan ng ama na kumpleto na yung kwarto, tama na yung kwarto, then saka pa lamang makakabalik ang ano? Ang anak para kunin yung bride. Sino yung bride sa atin? Ang church. So hanggat natapos, hanggat na kumpleto at sinabi ng ama, go anak, pwede mo nang kunin. Then saka lamang makakabalik. Saka pa lamang makakabalik si Kristo. Not that hindi alam ng Panginoon kung kailan gagawin, but it has to have the approval of God. Next, sabi niya, the groom would arrive often at night, announced by a shout of blowing of ram's horn, shofar, to sweep the bride away in a joyful lamp-lit procession to his family home. Okay, balikan natin ulit yung mga parable ni Jesus Christ. Ano sabi na? Darating siya parang isang ano? Parang magnanakaw. Kailan pumupunta ang magnanakaw? Tuwing gabi. Ngayon na lamang pati araw meron nagnanakaw. Pero noon, tuwing gabi, pumupunta yung magnanakaw. Ano pa? Ano sabi ng Panginoon? Anong parable yung pinagbasihan dito? Isa sa mga bagay na pinagbasihan sa kasal. The parable of the 10 virgins. The parable of the 10 virgins. Meron silang dalang lampara. Right? Sabi niya doon, the groom would arrive often at night. Alam niyo po kung bakit? Pag nakuha nung approval ng anak, sige, kunin mo na yung bride mo. Hindi mo magbibigay ng announcement yung groom na sasabihin niya, ay, papunta na ako dyan. Ready ka na. Hindi ganun. Surprise siyang darating. Surpresa siyang darating, kaya nga sabi niya doon, to sweep the bride away in a joyful lamp-lit procession. Kaya makikita ninyo, doon sa bride, doon sa parable of the 10 virgins, meron silang dalang ano? Lampara. May dala silang lampara na kung saan yung lampara na yun, kailangan merong langis. Pero na-delay si groom. Yung 5, may dalang extra, yung 5, wala. Kasi yung procession na yun, o yung parada na yun, papunta sila doon, ang ilaw na makikita nila ay yung ilaw ng
lampara. At yun yung matatanaw ng bride. So kaya pag nakita na ng bride, that's pretty charming. Ganun siya. Excited. Diba? Excited siya. Now, the festivities concluded with Nisuin, a 7-day wedding feast. Itong araw. Full of food, wine, and community celebration. Noong panahon ng unang mirakulo ni Jesus Christ, na kung saan ay ginawa niya yung wine, ay yung tubig na wine, panahon niyo ng Mezcal. Dahil ilang araw nang nagsiselebrate yung kasalan na yun, 7 days nang nagsiselebrate yung kasalan na yun, at naubusan sila ng alak. So, yan, 7 days. Ako, 7 minutes lang. 7 minutes lang, tapos na yung handa. Tapos na yung handa. Ganun po katindi yung kasalan. So, again, balikan natin. I guess you get the picture na. No? Kung paano yung kasalan noon. So, number 1, ibigyan ko yung 3 points. Number 1 is called God's gracious revelation. In verse 3, 4, and 5, sabi niya doon, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Pag tinawag natin inanyayahan, anong ibig sabihin? Invited. Kapag tinawag natin invited, anong ibig sabihin ng invited? Special, yes. Ibig sabihin nito, ginawa mo siya talaga, nung gumagawa ka ng guest list, isa siya sa mga pinili mo na talaga gusto mo pumunta. Right? Hindi lang basta tinawagan, hindi lang basta minessage, hindi pinadala mo pa ng invitation card. Sa catering, bilang na bilang siya dun sa mga plato na ihahanda ng caterer. Yun yung ibig sabihin ng mga inanyayahan. Specific, they were called by name, they were called by their closeness, kung gaano yung relasyon nila doon sa mga tao. Dito natin makikita na ang mga tinawag ng Panginoon, ang lahat ng tinawag ng Panginoon ay inanyayahan niya. Ang bawat isa sa atin ngayon na nandito, inanyayahan tayo ng ating Panginoon. Nung una kayong makarinig ng salita ng Panginoon, inanyayahan na kayo. Right? So every time din naman na mag-share ka ng gospel o mag-share ka ng message ng Panginoon sa isang hindi pa nakakakilala, inaanyayahan siya ng Diyos. Hindi ikaw, kundi ng Panginoon. Tinatawag ka niya. No? Dahil ang bawat isa sa atin na nilikha ng Panginoon ay mahalaga sa Kanya. Ito yung masakit. Sabi niya, ngunit ayaw nilang dumalo. Ayaw nilang dumalo. Anong mga rason nila? Sabi niya, hindi nila pinansin, pumunta sila sa kanilang bukid at nag-asikaso ng kanilang mga negosyo. So, kung titignan natin, in modern setup, ito yan. Number 1. We're too busy building our careers rather than pursuing Christ. Ano yung careers na yan? Sabihin natin, ano yung careers na mga? Hindi lamang po yan karera patungkol sa ating mga posisyon, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Paano natin, tanay mo kayo, paano, kailan ninyo masasabi na naging successful na kayo sa buhay mo? Pag na-achieve na. Pero ang tanong ko, hanggang kailan matatapos yung achievement na yun? Unending, right? Unending. Kailan mo masasabi sa sarili mo na na-achieve ko na yung bagay na dapat kong i-achieve? Kailan ko masasabi na kailan ako titigil?
Kailan ko masasabi na ito na yung hinahanap ko, ito na pala yung kailangan ko? It's unending. Walang katapusan. Parang ganito lang yan. Bigyan ko ng example. Noong una, ang cellphone mo halaga 6,000. Fair enough. Entry level. Sabi mo, nung kabibili mo yun, masaya na ako dito sa cellphone na to. Right? So, ngayon, nagkaroon ka ng additional na income. Nagkaroon ka ng pera. Ano susunod mo gagawin? I-upgrade mo. Halagang 12,000 naman. 100% yung increase. 12,000 ulit. Pagdating mo ng 12,000, asahan mo yung sarili mo, sasabihin mo ulit, okay na ako dito sa 12,000. Pero once you have, again, meron ka na naman ngayong makikita opportunity to get more, kukunin mo ulit yung mas mataas. Kaya may magnanakaw, hindi nagsasawang magnakaw eh. Bakit? Kasi hindi niya alam kung saan yung limit niya. Hindi niya alam kung saan hanggang kailan niya sasabihin na kontento na siya sa bagay ng kanyang ginto. Kaya sa atin, when God is calling us, yung mga taong tumatangi sa atin, and when we, nagsasabi natin, I'm still building my life, my career. Hindi niya alam na ang Panginoon mismo ay kaya niyang ibigay yung pinapangarap mo na mas makakawaliti sa iyo. Pero if we pursue it on our own ways, mas nangunguna ngayon yung mga bagay na gusto natin gawin sa ating buhay laban doon sa pagpuso natin sa ating Panginoon. Pangalawa, entertainment replaces priorities. Entertainment replaces eternal priorities. Bakit sa tingin niyo? Tanungin ko kayo, yung mga cellphone natin, cellphone ko kasi nagbibigay sa akin ito ng report eh. Kung ilang oras yung screen time ko for the entire week, right? Sino may mga ganung setting sa cellphone nila? Okay, di ba? May setting yun sa cellphone na kung saan sasabihin niya ilang oras ka. At kung minsan magpaprompt yan, sasabihin niya, congratulations, you have less than 2 hours compared to the previous week. Magsasabi siya doon, sasabihin niya na mas nabawasan yung screen time mo. So let's say, sabihin natin 6 hours yung screen time mo for the entire week. 6 hours is very low. 6 hours. Tanong mo na yung 6 hours ba na yun naubos ko sa pagbabasa? Hindi. Pag-pray or pag-soul win, anything for eternal priorities. So doon natin makikita, alam niyo po, entertainment. If you're going to read Genesis, sa Genesis pala, early stage of Genesis, entertainment was created by who? Kaninong lahi? Lahi ni Cain. Yes. Sa lahi ni Cain. Nung binil niya yung mga city, siya yung nag-umpisa ng entertainment. Entertainment was meant for what? Distraction. Distraction para sa ganun ay hindi mo maibigay yung focus mo doon sa mga bagay na entertainment. Kaya kung makikita doon sa mga Old Testament, majority ng mga tao tinawag doon ng Panginoon ano? Malayo sila sa kanila, di ba? Isolated sila. Wini-withdraw nila yung sarili nila doon sa mga bagay na ginagawa ng mundo. And that explains why, kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na sabi na, you should not be aligned with the world. Kasi may pandaraya yung nakasama na i-entertain ka. And the more you are entertained, the more na mas magiging less yung priority mo doon matungkol sa ating Panginoon. So it's the way of the devil. Next, many assume that there will always be another opportunity. Yan ang nakakalungkot. Palaging sinasabi ng tao, saka na lang.
Hindi, mahaba pa buhay ko. Susunod na lang. Hindi naman mauubos yung bukas. Right? Sino nauubos? Tayo. Yung buhay natin, sa bawat araw na lumilipas, tumatanda ka. Sa bawat paglubog, pagbitaw ng araw, tumatanda ka. At sa bawat pagtanda mo ay nawawalan ng kawalan ng pupuro. Paano naman sa mga religyoso? Ito, familiarity with the gospel without genuine faith. Familiar ka sa gospel, alam mo lahat ng versikulo sa Biblia, pero wala ka namang palataya. Sa Bible study namin ni Brother Lai, pinag-usapan namin yan. Diba? Anong pinagkaiba ng naniniwala sa palataya? We define it as gospel. Kahit alam natin lahat itong nasa Bible, kung hindi naman natin alam kung ano yung totoong kahulugan ng pananampalataya, you have religion. Next, church attendance is mistaken for salvation. Ang dami nga, mamimik ng tao. Basta nagsimba ako, okay na. Pag tinanong mo, saan ka pupunta? Sa langit, at pala simba ako. Sino nakarinig? Right? Ay, dyan ako magiging proud pastor. Bakit? Never ako nag-absent. Talaga? Oo. Pero palaging tulog. Hindi ka nag-absent, palagi naman tulog. Hindi siya nag-absent. At least siya present. Masaya si pastor, nakikita niya. Church attendance. Sometimes we mistake it na yun yung way of salvation. Next, sabi niya, knowing about Christ without surrendering to Him. Ito yung tinatawag ko na, ano yung tinatawag natin dito? Binigyan ko ito ng term eh. Selective. Ano? My screen? Selecta. Selective obedience. Pinipili ko lang kung ano yung susundin ko na ayon sa buhay ko. Selective obedience. Knowing about Christ but without surrendering to Him. That's basically pinakamalaking pandaraya na pwede mong ilagay sa sarili. Now, the greatest tragedy is not that God refuses sinners. Never na tatanggihan ng Diyos ang isang makasalanan. Ang problema ito, but the sinner refuses God's gracious invitation. Sa mga nakasama ko na mag-solve it, one of the things na palaging sinasabi is that yung salvation ng Panginoon ay parang regalo. Right? Para siyang regalo. Na yung regalo na yun, nakabalot at nakahimo. And then when you hear the gospel, kung narinig niyo yung mabuting balita, ito ay si Kristo yung may hawak ng regalo iyon. And then, iniaabot niya sa'yo the gift of salvation, eternal life, yung laman ng regalo iyon. Now, etong problema. Kapag tinititigan mo lang yung regalo iyon, mapapasayo yun? Hindi. So you have to accept that gift. Tatanggapin mo dapat yung regalo iyon. Now, if you do not accept the gift, paano mapapasayo? Kaya, the greatest tragedy is not that God refuses the sinner. Always, palagi niyang inaalok yan. Ang problema is that the sinner is the one refusing the gift, yung invitation. Alright? Now, sabi niya sa Matthew chapter 22, sa verse 8, sabi niya, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda ng mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inayayaan. Napakasakit po yan. You're not worthy to be invited. Now, sabi niya dito sa Isaiah chapter 55 verse 6 to 7. Mahaba pala itong sermon ko ngayon. Kumain ba kayo ng magahan? Isang oras to. Sabi niya dito, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya
habang siya ay malapit pa. Alam niyo po kung bakit? Kasi darating yung panahon, isasara ng Panginoon yung pintuan ng kaligtasan niya. Isasara niya yun. Sabihin niyo, Pastor, hindi naman totoo yun. Ganito. Sino yung nakakalam ng kwento ni Noah? Yun yung lahat. Tama? Nung nabuo yung barko, ano sabi ng Panginoon? Pumasok ka na sa loob. That's an invitation. Pumasok ka na sa loob. At pagkatapos, sino yung nagsara ng pinto? Sino nagsara ng pinto ng arko? Sino? Si Jesus. Tama, ang Diyos. Ang nagsara ng pinto ay ang Diyos mismo. At nung isinara ng Diyos iyon, wala na. May nakapasok pa? Wala na. And then balikan natin yung New Testament. Anong sabi ng Panginoon? Ang kaharian ng Diyos ay sabi na katulad ng panahon ni Noah. Darating yung panahon na mismo ang Diyos ang magsasara ng pinto ng kaligtasan. Sa tao, kailan nagsasara yung panahon ng kanyang kaligtasan? Kamatayan. Yes. Sa panahon ng kanyang kamatayan at hindi na tinanggap at kinilala ang Panginoon, siya mismo yung nagsara ng sarili niya. Pintuan. Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Kapag hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan pa, manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa, habang meron pa yung grace period, itong panahon ng iglesia. Ano sabi niya rito? Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Siya'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ayan. Now, so hindi bukas, hindi mamaya, hindi ngayon, you surrender yourself to God at the very end. Kung kinilos ka ng Panginoon, surrender yourself to the Lord. Magpakumbaba ka, umamin ka na may kasalanan, makasalanan ka, hindi mo kaya niligtas sa iyong sarili. Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, and do that thing. Talikuran mo yung mga bagay na ginagawa mo. Next. Sabi niya dito. Point number 2. Ito bibilisan ko na. The expansion of God's kingdom. Sabi niya dito sa Matthew 20, sa verse 9, pumunta kayo sa mga langsamang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. So yung una, yung mga imbitado. By context, yung imbitado na yun ay tumutukoy kanino? Sa bayang Israel. By context. Ito ngayong mga inanyayahan ng mga alagad sa lansangan, sino yun? Gentiles. At sino yung mga Gentiles? Tayo. Yan. So yung mga Israelita noon, tinutukoy ng ating Panginoon doon sa una ay yung mga Israelita. Tinanggihan nila si Kristo. Tinanggihan nila ang imbitasyon ng Ama papunta sa Anak. At dahil doon, sabi ng Panginoon, sige, tawagin ninyo ang lahat. It refers na ang kaligtasan ay hindi na lamang nakapaloob sa pangako sa Israel, kundi nakapaloob na sa buong mundo. Gets na? Gets na? Okay. Now, sabi niya dito, pumunta ka, sabi niya, lahat ng matatagpuan mo, masasama at mabuti. Now, the rejection of some does not cancel God's plan. Tandaan niyo. Marami sa atin, yung mga nasa ministry kayo, alam natin na maraming pagtanggi, maraming pag-ayaw, maraming pag-hindi, maraming pagtatago, maraming mga mararanasan mo. Pero hindi na nga kung gano'n na matitigil ang gawain ito. Next, many assume that God's word depends on human acceptance. Never. Kung ikaw ay tumanggi, God will find another way. Kung ikaw ay tumanggi, God will find another way.
Tandaan natin, hindi nauubusan ng Diyos ng mga tapat. Maswerte ka kung tinawag ka ng Panginoon. At ang tanong doon ay kung paano ka magre-respond at kung paano mo gagawin ng maayos yung pagkatawag sa iyo. That's the big question. Hindi nakadepende sa iyo ang gawain ng Panginoon, kundi ikaw ang dumidepende sa kakayanan ng Panginoon na magawa mo yung pagkatawag mo. Are we clear? Now, sabi na dito, the invitation is extended to everyone. Lahat na. Lahat na. And then pakuli, sabi nga niya rito sa Marcos chapter 2 verse 17. Narinig ito ni Jesus kaya siya sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Kaya doon sa invitation, doon sa banquet, ang sabi niya, tawagin niyo lahat, malaman pa kayo lang kung anong kalagayan nila, kung anong background nila. Gusto ko silang imbitahan, gusto ko silang maranasan yung biyaya ng pasalan, gusto ko maranasan nila yung pagkain, gusto ko maranasan nila na sila ay mahalaga, na sila ay importante, na sila ay talagang tunay na minamahal ng hari. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung tawagin nyo, hindi para tawagin yung mga righteous, yung mga sinners. Now, ano ba kung sabi niya rito sa Ephesians chapter 2 verse 8? Sabi niya, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, ikaw ay naligtas sa pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Bakit? Verse 9, hindi ito bunga ng iyong gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinyo. So everything was initiated by God. Sino yung nag-invite? God. Jesus. Sino yung nag-offer ng pagkain? Si Jesus Christ. God. Walang ginawa yung tao, kundi si Kristo at si ang ating Panginoon lamang ang patuloy na gumagawa yung bagay niya. From the very start, si Jesus na. Now, ano sabi niya sa Isaiah? Bakit napakalaga na maintindihan natin na yung mga bagay, yung pagkaimbita sa atin ay grace ni Lord. Sabi niya, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawa natin, maruruming basahan ang katulian. So yung ating righteousness pala, sa harapan ng Panginoon, ay ano? Maruming basahan. Yung pagiging mabuti natin ay isang maruming basahan. Yung ating pamumuhay ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Walang bagay na pwede natin ipagmalaki sa harapan ng Panginoon dahil para sa Panginoon, ang lahat ng bagay na ginagawa natin, anumang bagay na ay maruming basahan sa harapan. Kaya kung babalikan natin dun sa Efeso, sabi niya, walang dapat ipagmalaki ang sino. Wala kayo pagmamalaki sa harapan. Tao kang ginikta, binigyan ng buhay. Wala kayo. Malalaman natin mamaya ba? Mas marami sa dulo. Kaya bibilis ako sa partner ko. Sabi niya dito, pangatlo, the requirement of genuine righteousness. Ano yung righteousness? Sa Tagalog, Basil. Nag-buffer, Genesis. Naglag. Ha? Kabanalan? Ano ba? Righteousness. Katwiran. Ang katwiran ng ating Diyos. Paano natin matatawag na meron tayong genuine righteousness? Ito, pumasok ang hari. So, tanda natin ito, again, gusto ko tignan yung scenario. So, nandito kayo lahat sa loob, kumakain na kayo, sumusubo na kayo, binigyan na kayo ng pagkain, meron kayong lamesa sa handaan. Then, pumasok yung hari, nakita niya yung isang tao
Si Dwayne. Sabi ko, bukas ito eh. So isang tao, nakita niya si Dwayne, kumakain, nakasando, nakachinelas, mukhang bagong isip. Kaya kumakain ng lechon. No? And then tinanong siya, sabi niya, kaibigan, bakit hindi ka nakasuot ng damit pang kasal? Ito yung tanong ko. Eh, tinawag lang naman lahat yun sa kalye. Di ba? Tama o mali? Tama, right? Ang ginawa sa kanya, yung mga tao yan, tinawag lang lahat yan sa kalye. Masama at mabuti, tawagin ninyo. Papuntahin nyo rito at pakainin. Pero bakit yung hari, tinatanong niya yung tao, bakit hindi ka nakadamit pangkasal? Eh, hindi naman siya prepared doon, di ba? Kumbaga, alam mo, sabihin natin, nagkakarat ko silang gano'n ng mga antos. Uy, hindi, may kainan doon. Ito na kayo support. Punta na sila doon. Punta na sila kagad doon. Tapos pagdating mo, pinapasok ka naman. Pagkapasok mo, pinakain ka naman. Tapos bigla sasabihin sa'yo, hindi ka nakadamit. Hindi ka nakadamit maayos. Sa tingin niyo bakit? Balikan ko yun. Title. The requirement of genuine righteousness. Bakit? Ito po yan. Ano sabi niya? Talian ninyo, itapon ninyo sa pagkatapos natin sa side. The invitation is universal. Lahat. But acceptance is conditional. Bakit? Anong connection nun dun sa damit? Anong connection nun dun sa damit? Jesus Christ. Many biblical scholars understand that a royal wedding, especially those hosted by wealthy kings, appropriate garments were made available for guests. So ito yung scenario nila na hindi natin nakikita ko minsan sa Western. Kapag ikaw ay naimbitahan at ikaw ay guest, pagpasok mo dun sa gate, no, pag ikaw ay tinawag, pagpasok mo dun sa gate, bibigyan ka ng damit. Hindi ka lang basta papapasukin at pagkatapos pwede ka na umupo. Hindi. So nung tinawag ng mga tauhan niya, yung lahat ng tao yun, ang lahat ng yun ay provided yung kanilang damit. No? Now, nag-gets yun na kung bakit hindi nakasagot yung tao. Hindi siya nabigyan. Hindi. Sayang ito. Tinago. Pwede ako mag-ibenta. Kaya sa tumitignan natin dito, sabi mo dito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasal? Why? Because the king provided the dress. Ibinigay niya. So, hindi dahil sa mahirap siya, kasi marami mahirap naman yan, basta kawawa na. Hindi dahil sa mahirap siya, hindi dahil sa wala siyang means, dahil ibinigay yung means. Ibinigay sa kanya yung isusuot niyang damit. Pero siya mismo yung ayaw magsuot ng damit. So, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil gusto niyang rebellious siya. Matigas yung ulo niya. Alam niyo, papasok siya sa kasalan na siya naimbitahan, na hindi karapat dapat imbitahan. At para maging karapat dapat siya na maimbitahan, ay ibinigay mismo ng hari, ibinigay mismo ng Diyos yung kanyang isusuot na kasuotan. Pero kahit alam niya na yung papasukan niya na, ay ang kasalan ng langit, ayaw pa rin niya isuot yung kanyang, ano ibig sabihin? Mas gusto niyang sundin yung sarili niya. My way or hell.
Ganun yun. Hindi ito injustice ng Panginoon kasi He provided the means. Sabi niya dito, the wedding garment represents God's righteousness. And who is God's righteousness? Jesus Christ. Spiritually, sabi nga niya, this represents those who attempt to approach God on their own terms. Nandun sila, nakaupo sila, pero hindi si Kristo yung nakasuot sa kanya. Bakit yung katwiran lang ni Kristo ang kailangan makita ng Diyos? Ito po. Napakaganda ng verse ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Sabi na, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Anong nangyari kay Jesus Christ? Yung kasalanan, kumbaga parang ganyan, yung buhay ko bilang isang makasalanan ay kinuha niya. Nang sa ganon, pag humarap ako sa Panginoon, sa Diyos, matuwid yung tingin sa akin. Kaya nga kapag lumapit ka sa trono ng Panginoon sa panahon ng pag-uupo, hindi mo bitbit kung ano yung nagawa mo. Hindi mo bitbit yung ugali mo. Ang kailangan, ang bitbit mo at kasama mo ay si Kristo. Kailangan, pagpunta mo sa harapan ng pintuan ng langit, sa panahon ng pag-uupo, hindi mo dala-dala kay sabi naman ng pag-ubit-bitin yung bigatin mo na yan. Ipagkatiwala mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Dahil yung ikaw na dapat napako dun sa krus, kinuha iyon ng Panginoon. Kaya yung damit na yon, yung ibinigay na iyon na damit ng hari ng ating Diyos Ama, ay yun na yung damit na nahugasan at napaputi ng dugo ni Kristo. Kinuha niya yun. Ito minsan nasasabi dito. Di ba sabi ng Panginoon, nung siya nakapako sa krus, my God, why thou hast forsaken me? Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako tinatayan? Maraming explanation about it. Mahirap i-explain bakit sa tumawag ng ganito. Pero isang bagay yung may nabasa ako, isang bagay yung talagang sabi ko, napakaganda ng pagkaka-explain. Yung sa pagkaka-explain is yun, nung panahon na yun, tumingala ang Diyos sa langit at hindi niya nakita ang sino hindi niya nakita? Ang Ama. Dahil nung oras na yun, anong nangyari sa katawan ni Jesus? Naging makasalanan. At yung mukha ng Ama ay tumalikod. Kaya nung tumingala siya sa langit, ang sabi niya, Ama, bakit mo? Dahil yung kasalanan niya nakasulat. Itinuring siya makasalanan ng Diyos para sa iyo. Nang sa ganon, kapag umarap ka sa trono ng Diyos, matuwid ka at malinis ka sa harapan. Ganon kalaki yung pag-ibig ng Panginoon. Ganon ka. Sabi niya dito sa second verse. Zechariah chapter 3, verse 3. Nakatayo si Joshua sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Sinabi ng anghel sa mga naroon, ubarin ang gulanit. Ano yung gulanit? Punit-punit. Gulanit niyang kasuotan. Bumaling siya kayo siya at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibigisan ng magarang kasuotan. It's a new dress. Habang nakatayo ka doon sa gates, bago ka pa pumasok, ibibigay mo sa iyo ng Panginoon. Kailan niyo tinanggap yung damit niya? Nung araw na sumuko ka sa Panginoon, nung araw na kinilala mo siya bilang iyong Diyos at pagpapalinis. Kaya nga inaasahan niya na ikaw ay isang bago.
Dahil yung punit-punit mong pagkatao ay inayos niya na at binago. No? Sabi niya sa verse 1, gumaling muli ang anghel sa kanyang mga inutusan at sinabi, suotan niyo siya ng malinis na turbante. Gaya na ginawa nila, pinis nila si Joshua habang naman sila anghel. Ganun po ang Panginoon. Hindi niya hihilingin, kaya pa wala kang ginawa eh. Kasi hindi naman ikaw yung nag-build ng damit. Ang Diyos din mismo yung nagkanda ng damit. Siya yung tumawag sa'yo. Siya yung nag-abot sa'yo. Siya yung naghanda ng pagkain. Siya yung naghanda ng kwarto. Siya lahat. Kaya wala ka talagang dapat ibang malaki sa harapan na. Sabi ko, no one enters heaven because they are good. Tandaan niya. Everyone enters because Christ is righteous. Katwiran ng Diyos, katwiran ni Kristo ang kanyang titignan. The garment is not self-improvement, but the garment is Christ Himself. Si Kristo mismo. Kaya sa atin, na tunay natin tinanggap ang ating Panginoon at tagapagligtas, meron tayong damit. At yung damit na yun ay yung katwiran ni Kristo mismo. Yun ang titignan ng Panginoon. Kaya sabi niya doon sa parable, sabi niya sa parable, ba't hindi mo suot? Bakit hindi ka nakasuot ng damit pang kasal? Kasi hindi mo dala si Kristo. Kaya hindi ka nararapat masama din sa kasal. So malaking tanong yan. Kaya ito, pamuli. Sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, konti ang pinili. Ilan ang populasyon ng Kristyanismo sa buong mundo? 2 billion. 2 billion and counting ang Christians. Iba't ibang denominations yan. Iba't ibang sekta. Pero 2 billion ang nagsasabi na sila ay Kristiyano. 2 billion plus. Yung 2 billion na yun, kasama tayo sa bilang. Yung 2 billion na yun, ang lahat yun ay matatawag kong tinawag. Right? Lahat ng nakarinig ng gospel, lahat ng nagsasabing naniniwala kay Kristo, ay mga tinawag. Ito yung malaking tanong. Konti lang daw yung pinili. O konti lang daw. So, ito yung pag-uusapan nyo mamaya sa fellowship circle. At present, are you called or are you chosen? Ikaw ba ay tinawag lang o ikaw ay mga kapatid, dyan po magwawakas yung aking sermon for today. At yung pagkatapos din ng series natin. Napakaganda po nung sagot ng ating Panginoon. Napakaganda po paano niya binibigyan ng illustration yung tama at kung ano yung tunay na kalagayan natin. Tandaan natin ito. Ito rin pinakamalaga sa lahat ng bagay. Kung wala si Kristo sa buhay mo, lahat ng ginagawa mo, baliwala. Kung ang lahat ng bagay na ginagawa mo ay para lang sabihin na meron akong religiyon, may ginagawa akong tama para sa Diyos, at hindi para kay Kristo, baliwala rin. Everything is created and made for Christ. Wala nang iba. Kaya walang ibang pangalan ng mga pagliligtas kundi kay Kristo Jesus. Samahan niyo po ako sa pangalan. Dakilang Ama ng mga pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon,
umaga nito. Salamat sa iyong salita, O Diyos. Tunay, Panginoon, na walang ibang ngalan na makapagliligtas sa akin, kundi ang iyong bugtong na anak lamang sa Yesu Cristo. Panginoon, patuloy namin itinataas ang iyong pangalan. Patuloy kami umaasa, Panginoon, sa lahat ng iyong pangalan. Ikaw lamang, O Diyos, patuloy namin isasambahin at tatakilain. Ngayon, bukas ng magpakailangan.